po sa ating pastor. Pwede pa po ang palakpan natin ating pastor. Yan, shoutout po sa inyo, Pastor Jam and Pastor Ann. They are on the way to Bogota, Colombia. So habang wala po sila, pagtsagaan nyo muna po kami. Yan. So pag-usapan po natin ngayong umaga ay GF. Tanongin mo kitabi mo, may GF ka na ba? Yan, hindi girlfriend. Generous faith. Yan. Tanongin mo ulit kitabi mo, may GF ka na ba? Yan. So, meron po tinatawag na generous faith sa Bible. Mamaya share natin yung verse. Pero bago po yun, pwede tayo mag-pray muna. Lord, we honor you today. We apply the blood of Jesus sa aming po mga buhay at puso. Lord, I declare that every word that will be heard by this congregation, Lord. Ito ititimo sa puso, mamumunga, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ay magsusanhi ito ng transformation and revival sa aming buhay. Magkakaroon to, Lord, magkakaroon kami ng victory upon hearing your word. And as we apply this, Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng courage para sundin at gawing panata, gawing standard sa buhay namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Pag-usapan po natin is generous faith. So, tingnan mo natin, ano ba ibig sabihin ng faith at nung generous or generosity? Pagkukumbining kasi natin, no? So, unahin natin yung faith. Hebrews 11:1. Sabi po sa Hebrews 11:1, okay, andyan ba? Ayan. Faith is the assurance of the things we hope for. Kabisado ko kasi, baka ibang version to. Faith is the assurance of the things we hope for and the evidence of the things we cannot see. So kagaya ng sinare ko ng Last Wild Sons, ang faith, ito yung kasiguraduhan mo ng mga bagay na wala pa sa'yo. Okay, the best example niyan is yung pagbuntis yung isang babae, alam na alam niya may anak siya. Why? Nararamdaman niya sa loob, pero di pa niya nakikita. Tama po ba? Ito yung ebidensya ng bagay na hindi mo nakikita, pero sure na sure ka na nasa iyo na. So parang buntis talaga. So pwede tayo mabuntis lahat, spiritually. Kahit lalaki ka, dapat talaga buntis ka spiritually. Amen. Nung buntis yung asawa ko, buntis din ako nun. Sa itsura ng anak ko, sa gender ng anak ko. Agad po natin, sa future ng anak ko, buntis ako nun. Dapat ganun po tayo, no? Tayo mga faith or mananampalataya sa Tagalog, believers sa English, tayo po mga disciple ni Lord, kailangan buntis tayo palagi ng mga pangako ni Lord, ng mga rema ni Lord everyday, sa mga nagdi-devotion. Shout out sa mga nagdi-devotion. Pwede ba kayong pumalakpak? Salamat sa 3-port. Joke lang. So yun po yung faith, no? Ibig sabihin, naniniwala po ba kayo na si God ay hindi lang siya giving God, but He is a generous God? Salamat po sa tatlong naniniwala. No? He can bless you with everything you want. Kaya kang bigyan ni Lord ng everything, kahit ano na kailangan mo. Kahit ano na gusto mo, kaya niya. Kaya niya. Amen? Amen. Kaya lang, hindi natin tinatanggap minsan. Bakit? Kasi kulang ng faith. God is generous. Wala po tayong question doon. Pero tandaan po natin, God is also a respecter of our faith. Kung di mo kayang paniwalaan, hindi mo marireceive. Matthew 21 verse 22. Sabi doon, you will receive according to what you believe. Kung ano lang kaya mong paniwalaan kay Lord, yun lang ang pwede mong paghandaan. Yun lang ang pwede mong ma-receive. So, ibig sabihin, when you have faith, it is normal that you are generous. Nakita nyo po, faith is very important. At kapag meron kang faith, being generous, easy lang. Madaling maging generous pag may faith ka. Kaya nga, generous faith. Hindi ka pwedeng maging generous nang wala kang faith. Because faith and generosity, pareho yan, attribute ni Lord. Katangian po ni Lord dyan. At kapag si Lord ang ginaya mo sa buhay, nagpa-disciple ka, amen? Kung sino yung nagdi-disciple sa'yo, si Lord ang pinaka-ultimate discipler natin, magiging ikaw yung faithful, yung full of faith, at magiging ikaw yung generous, kagaya ni Lord. Kaya na-get an amen? Tama po ba yun? Okay? So ito naman yung tinatawag na generosity. Samahan niyo po ako, Proverbs 11 verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang ganda ng verse. Ang isang taong mapagbigay ay mananagana. Amen. Taas po kami na mapagbigay. O bakit parang ngayon yung managana? Yan, o di ba? O tema, di makapagtaas yung katawi mo kasi di mapagbigay eh. Di ba? Tama. Ulitin ko ha. O kahit by faith. Sige, kahit by faith. Sige na, counted. Taas kamay ng by faith, mapagbigay siya. O sige, aktuhan mo na. Diretso sa bulsa, bigyan ng 20 yung katabi. O bahala ka kung sisirosohin mo, bahala ka na dun. Kasi kung generous ka, may akto yan.
Kung may faith ka, may akto yan. Tama po ba? Ay, may nakikita ako nagbibigay. Ay, eto na. Mukhang eto na. Mukhang ha-harvest talaga ngayon taon yung mga... Amen! Ang faith na walang gagawin, walang kaasahan. Tama po ba? Isa pang verse. Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Sino man maawain sa mga mahihirap, yung mga poor, amen? Nagpapahiram siya kay Lord. So, isosoli ni Lord yun ng mas malaki. Kung ikaw daw maawain sa poor, alam niyo yung poor, katabi mo baka poor yan, no? Puro hingi, puro palibre, puro hiram, ganun. Wala yung kanya. Di siya makabili. So, puro hingi, puro utang, yun. Maraming ganun siguro, no? So, pagka maawain ka sa mga poor, si Lord ang, parang naguhulog ka kay Lord. Parang nag-i-invest ka kay Lord. At one day, si Lord, ibabalik sa'yo yung pinahiram mo sa Kanya. Hindi po ako nagsabi, verse po ang nagsabi, whoever is kind to the poor leads to the Lord, or lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. This is the great characteristic of generosity. Ang iba sa atin, poor na nga, wala pang pake. No, yung mga namamalimos, yung mga needy, walang pake. Alam mo na yung kailangan, di mo pa binigay. Amen? Alam mo na yung kailangan, di mo pa binigay. Meron ka naman. Alam niyo po, pag hinukay natin yung ibig sabihin ng generosity, hindi ito according sa laman ng bulsa mo na kaya magbigay o hindi. Ito ay taglay ng puso mo. Na kahit wala ka, sabi ni Paul, or si Peter yata yun sa New Testament, sabi niya, dun sa pilay, sabi niya, silver and gold have I not, but in the name of Jesus, get up and walk. Wala akong gold, silver na bibigay sa'yo. Pero meron akong Jesus, pwede kitang pagalingin sa sakit. So yung generosity ni Paul, grabe. Wala po sa pera yung pagiging generous. It's good na marami tayong kayamanan or resources or pera. Maganda yon. Pero wag po nating kakalimutan, hindi rin nagsisimula ang generosity. Okay? So ano ibig sabihin ng generous faith? It is rooted in faith. Okay, babasahin ko po yung mga meaning nito. No? It is rooted in faith, compassion, and a recognition of God's provision. Pag sinabing generous faith ang meron ka, kailangan naka-rooted dyan sa faith, nag-uugat sa faith. Nag-uugat yan, kaya ka mapagbigay kasi may compassion ka, may faith ka. At ito ay nag-recognize ng God's provision. So okay lang mawalan ako because I recognize God's provision. That is generosity. Hindi ka takot mawalan. Pag takot kang mawalan, kulang ka pa, baka hindi ka generous. Why? Nakatingin ka sa halaga, hindi sa kailangan ng iba. Come on, andyan ka? Kung alam mo, kung kailangan ng iba, ibigay mo. Because you recognize God's provision, God will provide for me, I will provide for him, for her. That's generous. Katabi mo, di na maka-amen. Di na yata makasang-ayon. Number 2, an act of worship. Generosity is an act of worship, reflecting and understanding that everything we have ultimately belongs to the Lord. If everything belongs to the Lord, what belongs to you? Nothing, wala. Kung pag-aari ni Lord lahat, wala kang pag-aari. So okay lang bigay mo lahat. Tama po ba? Kahit oras mo, kahit buhay mo, bigay mo lahat yan. Kaya pag binigay mo kay Lord buong buhay mo, lahat yun, pera, easy. First fruit, very easy. Come on. Kaya sabi nung nag-testify ka na, nag-struggle po ako. Or normal mag-struggle pag belong sa'yo. Pag hindi belong sa isang bagay, hindi mag-struggle yan. Hindi naman sa'yo yun eh. Madali mo ibigay yun. Tama po ba? So it's about your heart. It's not about what you have. It's not about your resources. This is about your heart. Hallelujah. Selfless and open-handed disposition towards others. Yan po yung mga meaning. Isa pa, it goes beyond material possessions. Generosity goes beyond material possessions, and willingness to share time, resources, and love. Walang money. Willingness to share time, love, resources, kasama dun yung pera. Amen. The willingness to use those resources for the well-being of others. So involved talaga yung parang mawawalan ka para makinabang yung iba. That's generosity. Ikaw ang mawawalan for the benefit of others. It is marked by a joyful and sacrificial spirit. That's generosity. Joyful and yet sacrificial. Mamaya puntahan natin yan. Ang ganda ng paradox. Masaya ka pero umiiyak ka sa tuwa. Parang ganun yan. Joyful and sacrificial giving. So generosity in putting God first, according to the Bible, it involves prioritizing God, God's kingdom, and purposes in one's life. Yun po yung pinaka magandang meaning. No?
Pag sinabing generosity, according sa Bible, sa pag-una natin sa Panginoon, sino po dito, hindi ka, sang-ayon ka doon, yung uunahin ko si Lord sa buhay ko? Come on? Amen? Sino po dito sang-ayon doon? Uunahin ko si Lord sa buhay ko. Sino po sang-ayon? Uunahin ko ang asawa ko sa buhay ko. Wala naman pala. Sino sang-ayon? Uunahin ko ang business ko kaysa kay Lord. Can I get an amen? Buti wala. Kinakabahan ako, baka mag-amen. So, unahin mo si Lord. Tama po ba? So, kung unahin mo si Lord, sabi dito, kailangan maging generous ka. Kailangan. Because according to the Bible, generosity involves prioritizing God's kingdom and purpose. Kaya nagtataka ako, may mga disciple, may sweldo, may kita naman. Bakit ang damot pagdating sa kaharian ni Lord? Bakit pag conference, nagpapalibre pa? Bakit kayang sabihin sa leader, wala po akong pang-register? Pag may swimming, kaya. Mangungutang, makasama lang. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yon? Kailangan generous ka. Pagdating sa kingdom, pagdating sa purpose ni Lord, malakas loob mo, Brad. Hindi ka duwag. Amen? Di ako galit ha. Di ako galit ha. Ano lang, part lang ng ano yun. Dadala kasi ako eh. Hindi, joke lang. Di ako galit ha. Pinapatanggal ko ka ba? Okay. Makikita po natin yung generous faith sa Bible. Samahan niyo ako dito sa Mark 12, 41-44. Babasahin ko mabilis. Mark 12, ano yan? NIV, Amplified. Ayun, Amplified. Sabi ni Jesus, sabi dito, verse 41. Okay, salitan tayo, ako sa 41, tapos kayo, salitan tayo, no? And he sat down opposite the temple, the treasury, and began watching how the people were putting money into the treasury. And many rich people were putting in large sums. Kayo po. Calling his disciples to him, he said to them, si Jesus, I assure you and most solemnly say to you, this poor widow put in proportionally more than all the contributors to the treasury. Kayo po. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa masiglang pagbasa ng katabi mo. Antindi. Alam natin kwento, tama? Pamilyar, may temple, so parang dito yun, ano? So may isang babaeng balo sa likod, tapos may malaking box dito. O lahat ng businessman, daing gold. Talagang pinapadaos-dos yung gold eh. Iba talagang ginaganyan pa eh. Papakita nila yung giving nila. Ako naman, bubuhos nila lahat. Tapos may isang babaeng balo dumadaan sa gilid, nahuli siya. Wang, 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 wang. Gumagano yung ano. Narinig nun lahat, umiikot pa yung barya dun sa... Sabi ni Jesus, tara kayo rito. Lapit kayo rito. Lapit niyo ulo niyo, sabi ni Lord sa mga disciple niya. Hindi, lapit kayo rito, sabi niya. Alam niyo, tumatawa yung katabi mo, pinagtatawanan. Sabi ni Jesus, hulaan niyo sino yung pinakamatinding nagbigay. Yung poor widow. Alam natin istorya. That's being generous. Paano naging generous yun? So, mabubura talaga sa isip ng katabi mo na yung generosity wala sa pera. Alam niyo bakit in-illustrate ni Lord yung widow? Ang dami naman pwedeng illustrate eh. Pwede namang isang matinding businessman na binigay lahat pati kotse, dinala sa church, in-offer. Pwede namang ibigay yung title ng lupa. Marami mag-offer ng pwede namang businessman na malaki na big time. Alam mo bakit di ganun? But ang in-illustrate, tinatanong ko rin to eh, Lord, bakit naman poor widow? Biro mo, malungkot na yun. Grabe, ito pinakamalungkot. Wala siyang asawa, namatay asawa niya, yung pinakamalungkot doon eh. Tapos siya pa yung model ng generosity. Tapos yung binigay niya, hindi, kusing eh. Alam niyo, might, M-I-T-E, sa Bible, might. M-I-T-E, kusing sa Tagalog. Dalawang kusing. Walang-wala. Ni centavos, hindi aabot. Ganun yung kusing. Yung pamantayan sa pagbili ngayon, ano mabibili ng piso mo? Candy, Mentos, di ba? Di ba? Tapos kaya ka bibiling Mentos para bumangon, nagsigarilyo ka kanina. Ay, sorry. Yung kusing mababa pa sa piso, parang benching ko. Alam niyo kung bakit illustrate ni Lord na gano'n? Para makita nating lahat, generosity, it's not about money. It's all about your heart. Grabe yung babaeng balo. Yun ay kabuhayan niya. Yun ang lahat sa kanya. Ibibigay pa niya kay Lord. Sabi ng verse 44,
For they all contribute. Lahat sila, they contributed all from their surplus. Surplus yung binigay ng iba. Alam mo yung surplus? Yung katabi mo, suot surplus. Surplus na sapatos, surplus na jacket, mga ukay, pinaggamitan. Yung binigay ng mga mayayaman, surplus. Mga hindi nila kailangan, mga tira-tira. Mga 80% kanila, 20%, sige, 20 kay Lord, sige. 10%, sige, tithes. Or tithes naman yun, kaya lang, surplus. Ano yung surplus? Tira-tira. Pero yung babae, binigay lahat ng meron siya. Nakita mo, ang tinitingnan ni Lord yung puso. So kung mag-first fruit ka, tapos, hindi naman maayos puso mo, sayang. Amen? Magta-tithes and offering mamaya, ikaw, magta-tithes ka, mag-offering ka. Kung heart mo, nakikita ni Lord, sayang. Kung surplus din yan. Come on. Gusto ni Lord brand new. Not just brand new. What all you have. Gusto ni Lord yung all. Yung generosity mo, yung galing sa puso mo. So ngayon, pag-usapan natin from the story, ano ba yung 4 na katangian ng generous faith? Bago maubos yung time. 4 na S. Number 1, surrendering control. Okay, sa mga nag-notes, pwede yung sulat yan. Surrendering control. Ano ba yung surrendering control? Amen. Sa Proverbs, sabi po dito, okay, bago yung basa yung Proverbs, sabi dyan, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart and do not rely on your own insight or understanding. Proverbs 3 verse 5. Verse 6, in all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your paths straight and smooth, removing obstacles that block your way. Do not be wise in your own eyes. Verse 7 po tayo. Fear the Lord with reverent awe and obedience and turn entirely away from evil. Verse 8, it will be health to your body, your marrow, your nerves, your sinus, your muscles, all your inner parts, and refreshment, physical well-being to your bones. So ano po sabi dyan? Kailangan magtiwala ka kay Lord. Ang hindi tiwala ka, Lord, hindi mag-surrender. Come on. Ang hindi marunong magtiwala kay Lord, hindi mag-surrender yan. Kaya nga di makapagbigay ng tithes yan eh. Kaya nga di makapag-offering yan eh. Lalo na yung first fruit. Hindi nga tiwala kay Lord eh. Ba't naman bibigay ko kay Lord to? Parang ako naghirap dito eh. Ako nag-ano nito eh. Ako nagpawis dito eh. Dugot pawis, inalay ko dito eh. Diba? Ubusin mo na yung dugot pawis mo. Para masolve ka. Diba? Ano yan? Di ako galit ha. Andiyan na may verse 9. Mamaya talaga. Okay. Tingnan niyo yung verse 6. Verse 6. In all your ways, acknowledge and recognize Him. Sa lahat ng tirada mo, sa lahat ng diskarte mo, kailangan si Lord ang guide mo. Kaya di pwedeng aalis ka sa Bible. Di pwedeng aalis tayo, di tayo nag-journal. Di pwede yun. Di pwedeng sa business mo, sa ministry mo, sa family mo, hindi na po Word of God ang guide mo. Come on. Hindi pwedeng aalis ka sa taong nag-guide sa'yo according sa Bible or from the Bible. Hindi pwedeng matagumpay ka tapos rebelde ka sa leader mo, sa cell leader mo. Ay, sorry. Hindi pwede yun. Walang nagtagumpay ng malayo kay Lord at rebelde sa leader. Walang malapit kay Lord at rebelde sa leader. Come on. Hallelujah. Salamat sa isang sumasang-ayon. Amen. Acknowledge God's ways. Pamamaraan ni Lord ang mag-disciple. Paraan po ni Lord ang magpa-disciple tayo sa ating discipler, sa ating pastor. Paraan ni Lord yun. Sabi sa verse 6, acknowledge Him. Kayo mga testify rito, mabubuting disciple yun. Makala dun mga pasaway. Yung mga nag-testify po kanina, kaya sila na-bless because they are obedient. They are sold out. Sabi nga kayo ng isang testify, sold out. All out. Kaya sila nabe-bless. Nakita ko, walang na-bless na hindi naman sold out. Amen? Tingnan niyo yung verse 7 and 8. Do not be wise in your own eyes. Matakot ka kay Lord. Fear the Lord. At sabi sa verse 8, it will be health for your body. Grabe. Yung fear of God, pati katawan mo gagaling. So, taas kamay ng mga may sakit. Punta rin sa harap. Hindi, joke lang. Kung meron ka nararamdaman sakit, sapat na yung may fear ka kay Lord. Pakibasa po yung verse 8. Ayun, meron na. And shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ibig sabihin yan, your fear to the Lord, your fear of God, will bring healing to your body. Kaya huwag ka na-stress pag may sakit ka. Ba't ka na-stress? Wala kang fear?
Hindi hawak ni Lord yung katawan mo? Natatakot ka sa mangyayari mamaya, baka atakihin ka. Huwag ka matakot. Trust God. Verse 5, balikan niyo verse 5. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Ang understanding mo kasi, ginugoogle mo pa yung sakit mo, ay, ganun pala si Thomas, naku, nasa akin lahat. Ginugoogle mo, yun yung understanding mo eh. Sabi ng verse 5, trust in the Lord. Tiwala ka kay Lord. Mag-pray ka. And yung pangako niya, verse 8, will bring healing to your body and nourishment to your bones. O hanggang buto, sagad sa buto ha. Hindi lang balat, hindi lang organs. Pati buto, sagad sa buto kagalingan pag si Lord na nagpagaling sa'yo. Amen? Sino po dito mula ngayon kay Lord na yung kagalingan? Hindi na sa mga gamot na iniinom, pero uminom ka ng gamot. Pero kay Lord yung heart mo, kay Lord nagtitiwala. Amen? Pati nanay mo. Ikumbis mo ni nanay mo, Nay, mula ngayon, inom tayo ng gamot ha. Pero yung heart natin kay Lord nakatiwala. Hindi sa gamot. Amen? So napakalaga po na nagtatrust, nagtitiwala tayo sa plano ni Lord. Napakalaga, sinisik natin guidance niya. Napakalaga na ina-acknowledge natin na lahat ng aspeto ng buhay natin belongs to Him. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So faith involves trusting God. Trusting in God's provision. Sorry. Faith involves trusting in God's provision. Hindi pwedeng hindi ka mabibingit talaga sa kawalan. Nabibingit talaga sa kawalan. There are times i-required ka ni Lord na ibigay mo lahat, mawawalan ka. Normal. Halimbawa, first fruit. Ito yung tanong ng iba. Bibigay ko buong sweldo ko January. So ano yung gagamitin ko ng February? Wala akong paikutin. Trust in the Lord. Amen? Bakit? Nung pinanganak ka ba nanay mo, mayroon kang pang first fruit na agad? Di ba wala naman? Di ba nga nabuhay ka, wala ka naman pinay-first fruit kay Lord eh. Ngayon pa kaya magpe-first fruit ka, ano inaalala mo? Tama po ba? Bakit? Wala ka mahal sa buhay, nakukupo sa'yo pag walang-wala ka na? Wala. Di ba? Minsan, ng talino natin, sa sobrang talino natin, yung Bible, hinihigitan pa natin. Alam niyo po, mali yun minsan. Nawawala yung faith factor. Nakatingin na lang tayo sa halaga, sa pera. Yung faith factor nawawala. Yung faith factor, you trust God. Amen? Siya magsasalba sa'yo. Siya magpo-provide sa bukas mo. Hallelujah. Surrender is giving up to God whatever things He wanna use. Kung ano may gustong gamitin Lord sa'yo, give it to Him. Surrender it to God. Kung pinapasurrender ni Lord yung cellphone mo, kasi punong-puno yata ng di ko alam, ng mga apps na di magaganda, surrender. Kung pinapasurrender ni Lord marami, yung ex mo or yung maling relationship, surrender. Amen? Sometimes in life, you need to give up by faith. Yung ibigay mo sa Kanya. Hindi yung give up na sumuko na lang. Ibig sabihin, give up yung mali. I-give up natin yung mali. Give up your hobby and receive your ministry. Amen? Give up your sexuality and receive your true identity. Come on. Give up your ex to find the next. Hindi ka makamove on eh. Give up your account so He could bless you with blessing you cannot count. Give your wrong relationship and receive His partnership. Give up your complaining, wasting time, and receive His provision in perfect time. Give up your selfishness and receive His business. Give up. Minsan kaya hindi ka mag-receive, hindi ka nag-give up. Hindi ka nagsusurrender. Hallelujah. Give up. Bigay mo kay Lord yung first. Kanya lahat ng matitira. Siya bahala sa 11 months. Bigay mo yung 1, siya yung bahala sa double 1. Hallelujah. Double 1, 11 po yun sa mga nagtatanong. Number 2. Ano yung unang S? Uy, may nagno-notes. Thank you po sa mga nagno-notes. Parang lumalakas loob ko kasi nagno-notes kayo eh. Spiritual growth is the priority. Ito yung pangalawa. Spiritual growth is the priority. Oh, hindi business. Hindi rin yung katabi mo, yung paglago niya. Alam mo, dapat magbago. Hindi yun. Ano yung priority? Ikaw, yung personal, spiritual growth mo. Hallelujah. Hindi yung nanay. Kung nanay ka, hindi yung anak. Hallelujah. Hindi si leader. Hindi rin yung disciple kung leader ka. Your priority is your spiritual growth. Generosity towards spiritual growth is essential in putting God first. Kasama dito yung nag-i-invest ka ng time sa prayer, nag-aaral ka ng word, yan ang priority mo, bro. So yung mga nag-amen kayo na, yung nagdo-journal daw sila, yan, the best yan. Yun ang the best. Yun ang the best. Amen?
yung pag-growth mo. So sabi po dito, Matthew 25:35-36, basahin ko, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and gave me something to drink. I was stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Hallelujah. Faith and generosity for the purpose of compassion for others. Yan po ang spiritual growth talaga. Alam mo kung bakit ka kailangan mag-ayos ng buhay? Alam mo ba't ka nag-devotion? Kasi gagamitin ka talaga ni Lord. Hindi ka naman lalago lang para okay ka lang. No. The purpose, para kailangan mo mag-grow at kailangan mo pagpukusan yung pag-grow mo, yung spiritual growth mo, it's because gamitin ka talaga ni Lord. Amen? Ngayon taon po, ang tawag sa taon natin ay Great. Salamat sa tatlong nakakaalam. Buti na lang, may tatlong nagpe-Facebook. Great Harvest. Great Harvest. Ibig sabihin, hindi ito season, buong taon harvest. Hindi nagigets ng katabi mo. Kung yung katabi mo, wala siyang cell group ngayong taon magkaka-cell group yan. Pero kung di na nanampalatayan, hindi talaga papalakpan, hindi talaga mag-amen yan, hindi niya nakikita. Gusto ko makita mo to. Ngayong taon, Great Harvest. Wala kang business, ha-harvest ka ng business. Wala kang cell group, ha-harvest ka ng cell group. Wala kang tao or ini-SCYNL, wala ka na i-invite before ngayong taon magkakaroon by Great Harvest. Hindi mo marireceive yun, wala kang faith. Para ako si Glock 9. Hindi mo marireceive yun pag wala kang faith. Alam nyo, sayang yung prophetic word pag di ka nag-receive. Sayang yung Great Harvest. 2024 Great Harvest. Yung 2020, ano yung 2023? Kalimutan agad. Be fruitful ba? Hindi. 2022, multiply eh. Ano yung to multiply? Yung 2023, light of the world. Yung ngayong taon, 2024, great harvest. Pagka yun, kabisado mo lang, wala kang faith doon, hindi ka talaga magiging light of the world. Ay, nag-gets mo natin, great harvest. Alam nyo, ang ganda nung ngayong taon, great harvest. Harvest, grabe. January pa lang, humaharvest ka na. Pero kailangan yung January, bigay mo kay Lord. Kaya nga nakapasting tayo, amen. Sino sa inyo excited ng magkarne next week? Wala. Sabi ko na nga ba, puro fasting ang inaasikaso natin. Walang, sino dito, next Monday, nagpaplano ka na, ano kakain mong karne? Nagpabook ka na sa Yamgyupsal. Madam, Monday ng gabi, cut na passing on. 8 kami. Table 2. Joke lang. Hindi ko kayo binibigyan ng idea. Huwag niyong gawin yun. Kayo yun kung gagawin nyo. I mean, ibigay mo kay Lord yung first, ibigay mo kay Lord muna para umani ka. Walang aani ng hindi nagtatanim. Hallelujah. Amen? Faith and generosity, ito po yung magkasama. Love for neighbors and helping those in need as expression of genuine faith. Genuine faith. Ang expression po ng genuine faith, nagmamahal tayo ng iba. Whoever is kind to the poor, lends to the Lord and He will reward them for what they have done. Kailangan po, sangkap talaga ng faith, yung loving others. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you. Naku, jackpot ka kung crush mo yung katabi mo. Kasama po talaga yung nagmamahal tayo ng iba. Hindi po talaga pwedeng hindi ka nagmamahal ng iba. Kaya kung ako sa'yo, wala kang cell group ngayon. Hindi pwedeng December, wala ka pa ring cell. Come on. Come on. It's time para makita mo yung sarili mo, I'm a leader. I'm not just a good follower of my leader. I am a leader. Pwede ba sabihin by faith, I am a leader. Dapat makita mo talaga yun. Hindi dahil sinabi ko, pinaulit ko sa'yo. Kailangan makita mo yun. Because part ng faith mo, yung nagkakaroon ka ng compassion to others. Part talaga yun. Amen? Kaya nga dito sa ating church, every believer is a leader. Sa G12, come on. Lahat po tayo, ang goal natin towards leadership, not just followership. Magsisimula kang follower, 1 year siguro. Maximum na yon. Pag hindi, tsugi ka na. Hindi, joke lang. Magsisimula kang follower. Pero dapat, kung ano yung leader mo, dapat nakikita mo, ganito ako dapat. Ito gagahin ko. Amen. Kaya delikado pag yung leader nagwalwal. Magsasama ng iba. Amen. Sino may plano magwalwal? Punta na rito. Hindi, joke lang. Joke lang ha. Generosity in love, compassion, and forgiveness towards others reflects a heart dedicated to God's commandment. Yung Great Commission, no? Matthew 22. Pangatlong S, stewardship of resources. Number 3, katangian ng GF, generous faith.
Stewardship of resources. Napagkakatiwalaan ka sa pinagkatiwala sa'yo. 1 Peter 4 verse 10, each of you, bawat isa sa inyo, walang hindi kasama. Lahat po kasama. Each of you. Kasama yung katabi mo, kasama yung nasa likod mo, kasama yung nasa harap mo, lahat. Amen. Amen po ba? Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Each of you, gamitin daw yung gift na na-receive to what? To what? To what? To serve others. Hallelujah. Kaya hindi pwedeng hindi ka nagse-serve. Hindi pwedeng hindi ka nagse-serve. Come on! Ay, di ako nagegets. Wala na akong kausap. May gift ka. At yung gift mo, gamitin mo to serve others. Kung ang gift mo, magaling ka makipag-usap, gamitin mo, mag-usher ka. Kung ang gift mo, magaling ka sa music, sumali ka ng music team. Kung ang gift mo, magaling ka sa computer, mag-media team ka. O hindi lang yung mga function. Ibig sabihin, kung ang gift mo ay magaling ka mambola, galingan mo, magagamit mo sa cell group. Bago ka mag-word, bobolahin mo sila. Alam nyo ba ang popogi nyo? Depende eh. Alam mo, lahat ng tao may gift. Sino dito naniniwala? Lahat tayo may gift. Ang problema, hindi mo lang alam kung ano yung gift mo. Yun. So, tuklasin mo. Pag natuklasan mo yan, sabi ng 1 Peter 4:10, use it to serve others. Kasi sabi dyan, each of you should use whatever gift you have. Whatever. Ibig sabihin, kahit ano matuklasan mo, pwede na yan, yun na yun. Use it. Use it. Come on. Kung gift mo, mayaman ka, marami kang pera, sige, manlibre ka. Amen. Kung gift mo, may sasakyan ka, sige, mag-angkas ka, papunta sa conference, papunta sa church, sige, gamitin mo lahat ng meron ka. Gift yan eh. Kung gift mo, malaki bahay nyo, dyan ka mag-cell group. Para lahat ng mag-cell group, magiging maganda pangarap. Gusto ko gandong bahay. Nagets po natin? Ang daming meron ka. Kaso nakapokus ka sa wala ka. Hallelujah. Gamitin mo yung meron ka. So kung di mo nakikita yung gift mo, hanapin mo. Alam nga ako humanap. Alam mo si pastor humanap ng gift mo, ikaw yan eh. May binigay sa iyo si Lord. Come on. The Bible emphasizes responsible stewardship of resources. Lahat po tayo tinawag ni Lord. Therefore, lahat tayo pinagkatiwalaan ni Lord ng resources. Amen? 5 na nag-amen. Faithful individuals are seen as good stewards who recognize that they have belongs to God. Ang mga faithful, alam nila kay Lord galing lahat. Ibig sabihin, kung hindi malinaw sa'yo galing kay Lord lahat, hindi ka faithful. Dapat malinaw sa'yo kay Lord galing lahat. Kahit yung jowa mo napakaganda, may dimple sa noo pag ngumiti, kay Lord galing yan. Napaka-generous nung girlfriend, ng boyfriend mo, kay Lord galing yan, hindi sa'yo. Kaya huwag kang makaiyak-iyak kay Lord. Kung sakaling nagtatampo siya sa'yo, nagalit sa'yo, kay Lord yan. Huwag kang umiyak kung yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, makipag-break muna kasi gusto mag-focus kay Lord. Huwag kang umiyak, kay Lord galing yan. Ang hirap sa atin, mayroon dito, nasa-sense ko mga 3. Hindi, joke lang. Yeah. Natatawa sila. Ang hirap sa atin, sinubok ni Lord yung meron ka, parang babawiin. Parang gusto magpakamatay, gusto mag-backslide. Si Abraham nga eh. Kailan si Abraham? Amen? Sabi ni Lord kay Abraham, 75 years old siya. Abraham, tingnan mo yung langit, taka yung dagat. Bilangin mo lahat ng tala. Bilangin mo lahat ng buhangin. Lord, di ko kayang bilangin, dami. O ganyan. Ganyang karami gagawin kung angkan mo. Sabi ni Lord. Lord, grabe. So na-overwhelm siya. At the age of 100, nagkaanak siya. Fast forward. 75 na nga ako si Lord, 25 years doon nagkaanak. So kung yung katabi mo, 25 days pa lang, huwag kang gumibap. Si Abraham, 25 years. Tutuparin ni Lord. So tinupad ni Lord, eto na, lumaki na si Isaac, binata na. No? Binata na siya, mga 11 years old. Sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, ialay mo si Isaac. Punta kayo sa Mount Moriah. Hindi Moira. Punta kayo doon. Dalhin mo si Isaac, ialay mo siya sa akin. Lord, totoo, ikaw ba yan? Oo, ako to. Punta ka. Kinaumagahan, sabi ng Genesis 22, maagang gumising, excited. Ayaw niyang malate sa appointment. Dinala si Isaac sa bundok. Tapos, pagdating sa taas, hinubaran yung anak, sasaksakin na. Talaga iaalay niya. Nasubukan si Abraham. Sabi ni Lord, huwag mo ituloy. Huwag mo ituloy. Abraham, nasubukan na kita. Kaya simula nun, tinawag siyang father of faith. Kaya may faith tayong lahat na yun. Yung katabi mo, jowa lang, di maibigay. Sa Abraham, anak, grabe. At yung anak na yun, di lang basta anak. Pinagkaloob ni Lord. Kaya sukat akalain, hindi niya matanggap, ba't babawiin mo? Ikaw nagbigay. Kasama yun. Hindi niya
Pero ang laki ng tiwala niya kay Lord, ang laki ng faith niya kay Lord, kasi nga alam niya God will provide. At hindi siya nabigo, nag-provide si Lord. Alam natin yung kwento. Sa gawin ni Osborne doon, nandun yung usa, nakabuhol yung, kung nandito si Abraham, gawin ni Osborne, nakabuhol yung sungay o yun, kunin mo yung ram, yun ang katayin mo, yun ialay mo sa akin. Nag-provide si Lord. Amen. Kaya kung kinukuha ni Lord yung boy, ba't ba napunta si boyfriend? Marami bang mag-boyfriend dito? Kaya kung kinukuha ni Lord dyan, baka may mas maganda ipapalit. Or baka nire-ready kayo sa next year na mas magandang relationship. Baka kasi puro relationship, baka puro illusion, puro physikalan lang, alam mo yun, puro medyo di maganda lang, alam mo, hindi nakaka-bless. O gusto ni Lord maging blessing, baka ganun. Kino-consecrate. Hallelujah. Ano pa po kasama sa stewardship? Giving of resources. It means putting God first. Pag sinabing giving of resources, putting God first includes being generous with material possession. O ito na yung akala mo, ito na yung. Kasama kasi yun. Kasama yung pagbibigay mo ng mga material items, pag Pasko, pag bagong taon, naaalala mo sila, pag birthday, binibigyan mo, di ba? Di mo naman kadugo, binibigyan mo, di ba? Pero pag pamilya, kahit naman non-Christian, ginagawa yun. Di ba? Kaya dapat pagka Pasko, di tayo nakakalimot sa mga magulang natin, mga kapatid, di ba? Yung mga non-Christian nga, namimigay. Ikaw, Kristiyano ka, di ka namimigay sa mga kapamilya mo. Amen? So dapat, ikaw talaga generous ka mamigay. Pagka Pasko. Take note, hindi agad sa pera. Alam ko naisip na iba, wala po akong pambili, nag-aaral. Hindi tangkol sa pera, sinasabi ko sa'yo. Mahalaga yung thought na maalala mo sila pag Pasko. Kung walang-wala ka, pag-pray mo sila araw ng Pasko. Come on. Invite mo lang sa church Sunday bago yung Pasko. Come on. It's not about money. It's not about resources. Resources is just a glimpse of being generous. Parang kurap lang siya. Parang katiting lang siya. Amen. Hallelujah. Ang daming paraan para maging generous. This can be seen in offerings, tithes, and supporting causes that align with God's values. Ano yan? Yung giving of resources. Kaya nga tayo nagtatites, lahat tayo nag-offering sa church, nagtatites, nagpa-first fruit. Kasi nga, we express our generosity. Come on. Another, time and talents. Kasama yung time and talents sa pagbibigay mo kay Lord. Yung talent mo, bigay mo kay Lord dyan. Amen. Kaya yung mga musician dito, pwede ba nating palakpakan yung mga musicians, saka yung song leaders. O ayan na, pinalakpakan na kayo ha. Baka sabihin nyo, walang mag-recognize sa inyo. Joke lang. Amen. We love you guys. Mahal natin yung mga ginagamit ni Lord. Amen. Yung mga prod, yung mga sumasayaw, talaga na yung sumasayaw dito, gagaling ano? Kahit minsan pare-pareho silang kaliwa eh. Ay, sorry. So, yung mga nandyan, yung ginagamit nila ng mga talented, sasabihin mo, buti pa sila may talent. Hey, kunin mo yung talent mo, hanapin mo. Lahat tayo meron noon. Ayaw mo lang gamitin kasi di ka generous. Nauna kasi silang naging generous. Naintindihan nila na ano mabigay sa kanila, ginamit nila kay Lord. Kung ang talent mo, magaling ka maghugas ng plato, paghugas mo, 3, naging 7, binasag mo eh. Gamitin mo kay Lord. Nagpaparami ka ng plato eh. Gamitin mo. Maganda yan eh. Maganda idea mo. Pag nag-urong ka, kutsara lang ang di basag kasi stainless. Gamitin natin. Alam nyo, kahit anong talent natin, maglinis ka, magaling ka maglinis ka talaga. Unahin mo na yung CR. Medyo mapanghi kanina eh. Alam mo, gamitin mo yung talent mo. Yung ginagawa mo, kagalingan mo sa bahay, saan ka magaling sa bahay? Sige, bibigyan ka ng 20 seconds. Tanongin mo mo, saan ka magaling sa bahay? 20 seconds. 19, 18, 5, 4, 3, 2, 1. Fast forward. May naisip yung katabi mo, saan kaya ako magaling? O yun, yung naisip mo, gamitin mo sa church. Sigurado may galing sa bahay yan. Sigurado yun. Kung leader yan ng class president sa class yan, ayun na. May leadership ka. Ba't di mo gamitin yan pang invite? Hallelujah. Pag may event, kunin mong invitation, 30 po. Bakit? 30 po yung classmate ko. Ganun dapat. Hirap sa'yo, di mo ginagamit talent mo eh. Hirap sa'yo, naandun ka na, di mo pa nakikita. Come on. Huwag po kayo matawa lang, magbago po tayo. Natatawa lang tayo pag preaching eh. Kala mo kasi, galing mag-joke, galing Hindi. Magbago tayo guys. Amen? Yung mga estudyante rito, magbago kayo. Yung mga magulang, magbago tayo. Amen? Ang dami natin kayang gawin para kay Lord. Pang-apat, sacrificial to cheerful giving. Ito po yung napakaganda. Sakto yung time ko, di ba? Sacrificial to cheerful giving. From sacrificial to cheerful giving. 2 Corinthians 9:6 hanggang 7.
Last point na po ito. Okay. Ano po yung unang S? Surrendering control. Pangalawa, spiritual growth is the priority. Pangatlo, stewardship. Hallelujah. At yung pangapat, sacrificial to cheerful giving. Ang ganda, di ba? Ang gaganda, no? 2 Corinthians 9:6. Remember, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Verse 7, each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pag tinignan mo yung verse 6, yan yung sacrificial giving. Pag tinignan mo yung verse 7, yan yung cheerful giving. Magkasunod. Verse 6, sacrificial. Ano yung sabi dyan? Verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Pero ito yung purpose ni Lord. But sinabi niya yung sparingly. But whoever sows generously will also reap generously. Ibig sabihin, ang goal ni Lord sa verse 6, lahat kayo maging generous. Come on. O gusto mo, kiniklaim, uy, pwede sparingly. So sparingly ako. Ganun ba? Ganun ba pagkakaintindi mo sa verse 6? Ang goal ni Lord sa verse 6, whoever sows sparingly, aanin ng konti. May gusto nun? Sabi, parang ganun, no? O, church, ganito yan. Gusto mo mahin ng konti, magtanim ka ng konti. Gusto niyo yan? So wala nag-amen kay Lord. Pero sabi niya, kung gusto niyo umahin ng marami, magbigay ka ng marami. Woo! Amen! Ayun. Nagets ng congregation. Kayo na lang hindi. Joke. Ganun yung purpose ni Lord. So ibig sabihin, gusto ni Lord, generous ka. Dama yung katabi mo. And sometimes, this kind of generosity will give us sacrificial spirit. Yung nagsasacrifice ka na. Yung parang kinukuha ni Lord, yung pinakamahalaga sa'yo. Just like Abraham, just like the woman, yung pinagkwento natin kanina, yung nagbigay siya ng kusing, that's the perfect illustration. Si Abraham at yung woman. Nakukunin ni Lord yung pinakamahalaga sa'yo. Hindi ko po alam kung sino dito yung, maybe may kinakausap si Lord. The Lord wants to give what is very precious to you right now. Maybe it's not money. Pero alam mo mula sa puso mo, habang nakikinig ka, may kinukuha si Lord mula kanina. May gusto si Lord kunin mula sa'yo. And that's being generous. Maybe kinukuha ni Lord sa'yo, yung hindi mo paniniwala sa kaya niyang gawin, kinukuha ni Lord, gusto ni Lord maniwala ka. Maybe may kinukuha ang maling relationship, ibigay mo. Maybe may kinukuha si Lord na very precious possession. Tagal mong inipon, tagal mong pinag-ipunan, tagal mong pinundar. Now the Lord is naungusap sa heart mo si Lord. Give it up. Hayaan mo ako mag-provide. Maybe may mga dinaya ka, may mga under the table transactions ka. Kaya ka sinasabing okay ngayon financially. But you know, kung gustong ko ni Lord dyan, kung naririnig mo si Lord, why not? Bakit hindi mo try ibigay kay Lord? Because God wants to teach you to be generous. You know, generosity, hindi po ito magsisimula sa isang kasalanan. Ang totoong generous, pure ang heart. Kung kinakailangan abutin mo yung woman, yung widow, na nagbigay ng kusing, that's the starting point. Ibigay mo lahat. That's the starting point. Ibigay mo lahat. So kung ano lahat meron ka, that's your starting point. Bigay mo. Lahat yan kay Lord. If God is talking with you right now, naungusap si Lord sa puso mo, 1 week ka nang kinukulit, first fruit. Sabi ni Pastor Jam, last Sunday, first fruit. Monday, hanggang Saturday, kahapon, first fruit. Tapos, Lord, di mo alam mga bayarin ko. If everyday kinukonsensya ka nun, first fruit, sabi ng Lord, lahat. Sige, hindi first fruit, pero lahat. Sige, hindi first fruit, pero lahat bigay mo kay Lord. Not just your money, but your all, your life. You give it all to God. That's generosity. Yung resources, 1 glimpse lang yun. Give it all. And that's sacrificial. Tama? Sacrificial. Just like Abraham. Parang masisiyahan ba ako sa sinabi mo, Lord? O gusto ko na mag-backslide? Ganun yung sacrificial eh. Bigla mo nang parang kukwestiyonin, Lord, ikaw pa ba yan? Narinig mga testify kanina,
Magpa-first fruit ka ba pag nawalang anak? Sacrificial. Tayo, ang dali nating humang, ay galing nila, galing din faith nila. Hoy, ikaw din, may ganun. Dadaan ka din dun. Pwedeng hindi ka mamatay ng anak. Pero may something na kinukuha sa Lord sa'yo, very, very precious. At hanggang ngayon, pinagkakait mo kay Lord. Kailan ka magiging generous? The moment binigay mo kay Lord, yung pinaka-precious sa'yo. Kailan magiging generous yung faith mo? Kailan ka magkaka-GF, generous faith? Pag binigay mo na kay Lord, yung pinaka-precious sa'yo. Simula ka talaga sacrificial. Magsisimula ka sacrificial. Magsisimula ka sacrificial. Matatapos ka cheerful. Verse 7. Verse 7. Bawat isa sa inyo, o each of you na naman, talagang walang lulusot bawat isa sa inyo should give what you have decided in your heart to give. So decide from your heart. Now, kung di ka sacrificial, walang cheerful talaga. Naranasan na magbigay ng hindi ka masaya. Why? Kasi hindi yung pa nakukuha yung sacrificial. Kasi verse 6 muna bago verse 7. Come on. Pag linggo may tumatayo. Each of you brings sacrifice to your heart, cheerful. No. Kailangan mag-gets mo yung sacrificial. Doon ka magiging cheerful, pre. Kaya mo dapat mag-resign para kay Lord. Kung tinatawag ka ni Lord. Kaya mo dapat bigay lahat para kay Lord. Doon ka pala magiging cheerful, verse 7. Hallelujah. Nakikinig pa po ba? Hallelujah. Kung natira sa'yo, tithes, hindi, wala na akong pampaikot sa business, tithes ko to. Bigay mo kay Lord kahit wala kang pampaikot sa business. Come on. Sacrificial. O nangangailangan yung pastor natin, nangangailangan yung church. Magkano si sinyo? Na naman. May offering na, may ano pa, may first fruit pa, may ano. Sacrificial. Hindi ka magiging cheerful kung hindi ka nagsasacrifice, kapatid. That's sacrificial. Come on. Come on. So gusto ko lang po mag-share ng konting testimony. Last October, nag-resign yung misis ko sa, parang gusto ko lang umiyak, sa SSS. Kaya tumawa, di ako maiyak. Nag-resign siya sa SSS. So ang sweldo namin kasi, ako, may loan ako Sweldo ko, 16, 17K per month. Siya ang sweldo niya, malaki ng konti, 20 yata. Kasi may loan din. So, kaltasado yung sweldo namin. Hindi to, sweldo mo, kaltasado na. Naunahan ka pa ng gobyerno. Naunahan ka pa ng mga inutang mo, di ba? So, yun yung ano namin. Resign siya, October. So, meaning to say, nabawas yung sahod namin. So, magtatawid sa amin, magbibigay ako ng ganitong picture para maintindihan nyo po, para ma-figure out natin. Hindi para maawa kayo sa amin because si Lord naman nagpo-provide. Amen? Ito yung totoo. Totoo to walang halong biro to. So from my sahod na 17K per month, since October, wala siyang sahod. Meron kami 4 na anak. Isa doon pinapatherapy namin. Kayak na ako. Isa doon nag-aaral sa Laka. Kano yung tuition niya? 10,000? 7? Ganun. Tapos isa doon nagte-therapy sa, pumapasok sa Mexico. Per session, 900. Or 800, sorry. 1,700 per week. So kung susumahin mo, tapos 3 times yun a day, 3 times a week, sorry, 3 times a week. So malaki-laki talaga. Pumapasok na sa 20K yung pangalawang anak ko pa lang. Monthly. May apartment kami, 5K per month. Internet, 1,600 per month. Tubig, 300 per month. Wala pa yung gasolina, wala pa yung maintenance sa sasakyan. Budget, 17. But we never withhold giving tithes and offering to the Lord. Katabi mo ang yaman. Tabi mo yaman. Pakayaman lang katabi mo. Sobrang yaman niya, siya lang nakakaalam. Kasi hindi niya binibigay. Totoo po ito Walang halong invento. Hindi ko rin alam, hindi ko maisip. Lord, puro October, January na ngayon. Paano mo kami naitawid 17K? Yeah. The Lord will provide. Yeah. Sabi ko, so January na po. January na. Sabi nung yan? Great harvest. So Lord, ako expectant ako Gusto ko talaga Tapos kaya ganado ako mag-fasting Hindi ko binebreak. Katabi mo, baka binrake. Sabi ko, Lord, anong gagawin mo ngayon January? Hindi yung January na to. Fasting, tapos ganda na. So sabi ko, Lord, one night, sabi ko,
tulog silang lahat. Tapos ako, susulat ako sa mesa ng dining table namin. So habang gusulat, medyo nanggigilid luha ako. Tinuos ko yung gastos namin per month. So lahat yung sinare ko sa inyo kanina, lahat, tinuos ko yun. 62,000 per month. Sahod ko, 17K. Minus ko, Lord, magkano yung kailangan ko? Nasa 40 plus 2 Sabi ko, Lord, I need 40,000 plus. Hindi ko kaya to, Lord. Totoo po, nag-pray ako, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kaya to. Paano ko bubuhay pamilya ko dito? Hindi ko sinisisi pag-resign ang asawa ko from my heart. Kasi alam namin, word ni Lord yun. Si Lord nagpa-resign because we don't want our children to be spoiled. Spoiled sa lola, sa lolo. Gusto namin ma-disciple yung anak namin hanggat bata. Hindi na makaimin yung katabi mo. So priority namin yung anak namin. Family. So kung di siya mag-resign, lalaki anak namin na hindi na-disciple, mas hindi ko kayang sikmurain. So sisikmurain ko na lang sa ngayon, wala. Pero God will provide. Resign siya, October. So to make the long story short, sabi ko, Lord, di ko kaya to Hindi ko kaya tong ganitong budget. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo. Di ko kaya to. Pinipigil umiyak no? Sorry. Naging emotional tayo So sabi ni Lord sa akin, pray ka lang. Fasting ka. Pray. Tapos, Sunday ngayon, last Friday night, ito lang. Sabi si Marge, yung asawa ko. Kasi meron siyang isang tinatawag, nag-apply siya ng tawag dito? Client. Nag-apply siya, tawag dito? Home office, sa bookkeeping. Yun, nag-apply siya sa home office, ganyan. So may isa siyang in-applyan na employer. Biro mo, 4 times ba? 3 or basta 4 or 5 times siyang yung final interview niya nadi-delay 4 times. And that is not because late siya or di siya ready. Yung mag-i-interview sa kanya, laging late, laging may karamdaman, na traffic, ganun. Iba-iba dahilan. 4 times. At nung Friday night, 5 beses na yata yun, natuloy na. Late pa yung mag-i-interview sa kanya, late pa. Online po yun online. 1 a.m. May interview sa 1 a.m. So sabi niya, sige, yung mga bata, ikaw muna, may interview ako. Sige. So pinapatulog ko, isa na rin din natutulog, matulog ka na, baka mag-iyak-iyak ka. Huwag mo hanapin nanay mo. Baka hanapin mo na yung interview. So binabantayan ko, walang magigising sa inyo walang magigising. Pagka, tapi kagad. Dede kagad, ganun. So nakabang yung dede, nakabang ako, hindi ako makatulog. Sabi ko, sige, mag-interview ka na dyan. Alam nyo, habang nag-interview siya, nag-intercede ako, nakayuko ako. Nakasubsub ako sa kama. Nag-intercede ako, Lord, matanggap. So, to make the long story short, bandang 2 a.m., pumapasok sa kwarto. Aba, maganda ang ngiti. Mukhang good news to Mukhang good news to sabi ko. Abe, kumusta? Sabi niya, natanggap ako. Natanggap. Alam niyo, magkano sahod? Sabi niya sa akin, per month. Ang laki, grabe. Ang laki. Yung, yun, dinig ko 100,000 Hindi, pero in short, di ko sabihin, natanggap siya. Gusto pa lang malaman magkano. Hindi, ang point ko dito is, pag naging faithful ka kay Lord, ano yung faithful? Umating ka ng cell group. Nagpapadisciple ka. Nagsiserve ka. Generous ka. 3 years, 4 years ago kasi, Pasko. Darating yung Pasko, di ba? May mga regalo tayong binibigay. Nagregalo kami. Marami kaming nireguluhan. Marami talaga. Binibili namin. Walang Paskong, lahat ng niregalo namin, walang Paskong napatid yun. Alam niyo, pinaka-challenging na Pasko yung nakaraan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga 17K na lang di ba? Sabi ko, Lord, hindi ko puputuli pagiging generous ko. Dahil wala akong pera. So, pinilit kong isingit. Siningit namin ni Marge. Siningit namin yung regalo. Talaga ino namin. Nanay, tatay, marami. Pati mga disciple namin. Sabi ko, Lord, ayoko nung generosity mawala sa heart ko. Yung first fruit, yung tithes, yung offering, ayoko mawala yun. So, pwedeng ako na lang magtiis, kesa naman, mawala na ako ng ganun. Gets niyo po ba ako? Yeah. The Lord, sabi ng Lord sa akin, anak, ako bahala sa'yo. Ilang taon ka na nagsiserve sa akin? Kailan ba kita finail? At natutuwa po ako, last Friday night talaga. Masaya ako nung Friday night kasi may bago na kaming welcome po yatang gabi-gabi to. So may kliyente, tapos malaki talaga. So mako-compensate talaga yung 65K. Yeah.
And alam ko, simula lang yun. Hindi yun final, simula lang yun. Sabi nung di ba? Akala nyo, simula pa lang to. Simula lang yun. Amen? Tapos may isa pa siyang pending interview. Yung isa niyang pending interview, nakakatuwa. Kasi tinanong siya, ang layo ng sagot niya. Pero pinasa siya. Grabe. Pinasa eh. Saan na magkukwento pag PM nyo na lang, kukwento naman niya. Magbigay kayo ng GCash para sulit yung kwento niya. Nabiro lang. Grabe talaga. Ang layo ng sagot sa interview, pinasa. Alam mo bakit? Yung sagot niya, patungkol pa rin sa vision. Church pa rin. O di ko sinasabing gawin niyo yun Nalayuan niyo yung sagot para, sabi kasi. Hindi. Siya kasi yun eh. The Lord knows our heart. Amen? So I believe God will provide for my family. Amen? Magkukulang ako, magkukulang yung misis ko, so mag-provide, pero si Lord di magkukulang. Amen. Ikaw, nagkukulang ka, hindi ka nagkukulang. Tayo po tayong lahat. Alam niyo po, kahit kailan si Lord di magkukulang. Hindi siya nagkulang at kailanman hindi siya magkukulang sa'yo. Hindi siya magkukulang. So kung may iniisip mo na parang ayoko ibigay, that's not the attribute of Abraham. That's not the attribute of the woman nagbigay ng kusing. Hindi po yan attribute ni Lord. Even Jesus, binigay niya lahat para sa'yo. Si Jesus nagbigay ng buhay. Hindi binigay ni Jesus yung anak niya, ni God. Ang pinakamatinding offering, ginawa ni Jesus sa cross. Binigay ng Diyos sa krus. Binigay niya yung bugtong niya, anak niya. Para lahat tayo magkaroon ng magandang buhay. Now, tinanggap mo yung magandang buhay. You receive Christ as your Lord and Savior. What are you doing with your resources? What are you doing? Anong faith meron ka ngayon? God wants you to have the generous faith. Huwag kang maramot. Huwag mong pagkait yung halaga ng pera sa wallet mo. That's just money. What is money? Paper only. Dadaan lang sa bulsa mo yan. Dadaan lang yan. Amen. Kung ano man meron ka, kung kinikilos ka ni Lord magbigay ng tithes, ng offering, ng first fruit, ba't di mo ibigay yung lahat? Ba't di mo ibigay lahat? Huwag lang tithes, huwag lang offering, ba't di lahat? Sama mo na yung buhay mo. Amen. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.